sa You see, as people of God, don't just go to church. Go to church para kumain ng salita ng Diyos. Dahil kung ano yung kakainin mo ay magiging sapat upang sa buong linggo ikaw ay masustain. So don't just go for a snack. Go for a full meal. Eat all you can. Hindi lamang sa physical, kundi sa ating mga spiritual. Kasi yung physical natin ay may hangganan, pero ang spiritual, ang isang bagay na kailangan po natin ay unawain. Especially, ano ang saloobin, ano ang nasain ng Panginoon. Because you see, in this life, kung ano yung pangunawa na meron ka, iyon ang iyong magiging sandata upang ikaw ay patuloy na mangibabaw sa laban ng buhay. There's always what we call battles in this life, but you have to remember, Jesus has already won everything at the cross. Ngayon, ultimo yung pananampalataya na kailangan mo ay ibinigay niya. In Romans 12:3, it speaks about faith that the Lord has given unto us as a gift. Lahat po yan ay biyaya ng Diyos. Lahat yan ay hindi ganang atin, kundi pananampalataya na nagmula sa atin o nagmula sa Diyos na siyang ibinigay niya sa atin. You can just show us the NIV. Okay? So the measure of faith that was given or that was distributed to each and every one of us. And you have to know that as people of God, without faith, okay, pananampalataya ang susi. In Romans chapter 5 and verse 2, yung biyaya ng Diyos ay ating pong na-access. And I believe each and every one of us, we know what the word access means. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God, na ang pwedeng ipagmalaki natin, walang iba, kundi yung pag-asa na ating nasusumpungan sa biyaya ng Panginoon. In Galatians chapter 2 verse 20, it speaks about yung pananampalataya na ating ipinamumuhay ay pananampalataya na nagmula sa Diyos. Kaya ang sabi niya rito, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Or in other translation, I live this faith. This faith actually speaks about the faith that God has given or Jesus has given to each and every one of us. So, kaya sa buhay na to, nararapat na unawain natin ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, okay, ang nangyayari ay the very thing that will always tell us what is on the inside of us, kung ano ang nakaimbak dyan kapag dumarating na yung iba't ibang uri ng pagsubok o iba't ibang sigalot sa buhay natin. Doon mo malalaman ano ang iniimbak mo sa loob. Okay? So that's why, year 2025, we have been telling you that actually sa sanlibutan, ang taong 2025 ay hindi ho taon na maganda, kundi padilim ng padilim ang mundo. Patungo tayo sa tinatawag na kapanahunan na kung saan ang mundo ay maghahanda para i-welcome nila ang inaantay nila na tagapagligtas, na hindi si Kristo. But you see, as people of God, 2025, actually, it will be a year of the double blessing para sa mga mananampalataya. If we can understand na katulad ng sinasabi ng 1 Chronicles chapter 12, verse 32, if we can just also have the wisdom or the knowledge or the ability to discern the signs of the times. So ang sabi ron, men of Issachar who understood the times and knew what Israel should do.
Mga tao ng Issachar, isang grupo, isang tribo na kung saan ang kanilang mga leaders ay naunawaan nila ano ang takbo ng panahon at ano ang dapat nilang gawin. With all the things going on in our country today, or even all over the world, hindi mo masasabi na merong ligtas na lugar. Pero ang pinakaligtas na lugar ay yung kalooban ng Diyos. Okay? Kaya nararapat na unawain ang takbo ng panahon, saan patungo yung panahon natin, at ano yung pagkakataon na ipinipresenta sa atin. Pagkakataon, hindi para ang buhay ay bumagsak, kundi pagkakataon para lalong umangat. Dahil meron tayong layunin at meron tayong ganapin para sa kapanahonang ito. So that's why, as people of God, you have to understand the design and the purpose of God for your life. At unang-una, nais kong balikan kung ano o paano natin dapat tingnan ang bawat pangyayari. Okay? I want you first to go with me in John chapter 10 and verse 10, okay? Na kung saan malalaman mo riyan ano ang sinasabi ng Panginoon o paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na in this life, many times, when we go through problems, when we go through trials, ang sinasabi natin, ito ay nanggaling sa Diyos at sinusubok ng Diyos ang pananampalataya natin. Hindi po. Bawat pangyayari sa buhay na to, kung iyan ay merong purpose to steal, purpose to kill, purpose to destroy, then it is not from the Lord. You have to remember that we have an enemy. Meron tayong kaaway. Okay? Na ang kaaway, ang layunin niya, sirain. Anuman ang layunin ng Diyos sa buhay mo, para yung destiny na inilaan ng Diyos sa iyo ay hindi mo magampanan. Because if you are a believer, you have to understand that in Jesus Christ, you are already blessed with the Abrahamic blessing. Na yung pagpapala na ipinangako kay Abraham ay pamana sa lahat ng mga mananampalataya. Ngayon, paano mangyayari yun sa buhay natin? It will take faith. Okay? Ang susi natin, para marating natin ang tinatawag na pag-angat ng ating mga buhay at ng ating mga kabuhayan, walang iba kundi yung ating pagsampalataya sa Diyos. So ang sabi niya rito, that the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I have come that they may have life. That you can have life. Na yung buhay mo ay hindi lamang tumatakbo sa 8 to 5 or 9 to 6 or anumang oras na kung saan doon lang umiinog yung buhay mo. Ang naisin ng Diyos is that while you are working, you are enjoying what you are doing. Mahirap mamuhay sa daigdig na ayaw mo yung ginagawa mo. So you can enjoy life. Amen. So, kaya yung iba, nagre-reels yan eh. Kaya tingnan Sister Myra. O, di ba? May katok-tok siya. Ano ba ang tawag doon? Oh, may vlog siya. Di ba? So, enjoying life. Na kahit na alam niya na may trabaho siya, but praise God, may bayaw siya at ate siya na isinasama siya. Di ba? For what? To enjoy life. See? And that the desire of God is for you to have an abundance. Ang sabi niya ron, to the full till it overflows. Na yung buhay mo, yung paghahanap buhay mo ay hindi lamang pangbayad ng mga bayarin, ng iyong mga monthly bills.
but rather for you to have an abundance, more than enough para doon sa bills mo, and you will have enough to enjoy, and then hanggang sa umapaw ka, that it will include even your loved ones. Kasi darating ka doon sa panahon na hindi lamang sarili mo, kundi mga mahal mo sa buhay. Alam mo, it's hard to enjoy. Na kumbaga, ikaw lang. Hindi ka makapag-enjoy na ikaw lang mag-isa. But we have a Heavenly Father. God is our Father. Walang ama na nagsakripisyo para sa kanyang sarili. Lahat ng sakripisyo ng bawat magulang ay para sa kanilang mga anak. And how much more our Heavenly Father? Nang sabi niya ron in Romans 8:22, kung si Jesus ay hindi pinagkait ng Diyos sa atin, gaano pa kaya ang mga bagay-bagay na kailangan natin sa mundong to? That's why we appreciate our parents. We appreciate those who were ahead of us na inihanda yung lalakaran natin. Imagine kung ilang oras silang naglalakad noon dahil walang, kumbaga, kaya nga malalakas ang katawan nila, kaya mas mahahaba ang buhay nila. Bakit? Dahil hindi katulad ng panahon natin ngayon. Anong ginagawa natin? Puro sakay. Kaya kunting lakad lang. Romans 8:32. Okay. So, you see, in this life, there will always be stress. Ang mga kabataan ngayon, hindi kaya ang stress ng buhay. Kaya bumibigay. Ang mga nauna sa atin noon, just imagine, walang sasakyan. Naglalakad lang yan. Kaya may exercise. Tingnan mo katabi mo. May exercise sila. Ha? Ha? Nakaya ba ninyo? Ha? Hindi kayo nahirapan sa ano? Hindi nahirapan sa Hindi nahirapan daw kasi taxi. Yan ang ba sinasabi? See? During the week, we have our executive annual check-up. Ang pinakahuli doon, yung, ano tawag nyo doon? Yung sa treadmill? Stress test. Oh, na-stress yung machine sa akin. Oh, tumigil yung machine. Kusa siyang tumigil nung mag-100 na. So, wala na. Ha? Sister Jane, tumigil din ang machine. Alam niyo kung kailan tumigil siya? Kung kailan nasa borderline na siya ng mag-85 niya, kung kailan 84, saka tumigil. Stress. Yung pumping. Everything. Hindi kaya. See, if you can understand that everything that goes on in this life, actually, you have to remember God loves you, God cares for you. Meron kang ama na nagmamahal sa iyo, na ang sinasabi lang ng iyong ama, ibigay mo sa akin ang iyong alalahanin. Sa atin kasi, gusto nating ibigay sa Diyos, pero may lastiko. Alam niyo, lastiko, may rubber band na kung saan magpipray tayo, ibinigay natin, pero hahatakin natin pabalik. In 1 Peter chapter 5, verse 7, it speaks about the love and the care of God for you and for me. Okay? So ang sabi ron, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. So every detail, bawat detalye ng buhay natin, interesado ang Diyos. When you are going through the process of pain and everything, God is there with you. Okay? That's why, eto lang, sa verse 8, ang sabi niya roon, be well balanced.
Sa sugar, may pang-test tayo. Sa BP, merong pang-test. Temperatura ng katawan, may pang-test tayo. But the very word temper, or the word temperate, wala tayong pang-test. Kung kailan magagalit ka na, o kaya tumataas na yung level mo at mamaya sasabog ka na. You see, ang pang-test natin, tao. Kumuha ka ng picture ng tao na pag nakita mo, ano na? Tumataas na yung stress mo, yung BP mo, pag nakikita mo yung taong yun. You see, paglabas mo pa lang ng bahay, meron kang taong masasalubong na kung saan ang saya-saya mo, pero nung makita mo, alam nyo, kailangan ko rin yung temperatura pagdating dyan yung pang-test. Sabi sa akin na anak ko, hindi mo man lang binusinahan. Hindi mo man lang binaba yung bintana mo, nag-hi ka man lang. Pag uwi ko ng bahay, sabi rin ng aking misis, sabi ni Sister Jane, hindi mo man lang binati. Hindi mo man lang binabaan ng bintana. Temper. Binabaan ko. Ano yan, ngiting aso? You see, we have problems. There are things in our life na kung hindi tayo magiging maingat, lalo na sa temper natin, yung ating isip mawawala sa wisyo, mawawala sa ayos. Being sober of mind. Kaya ang sabi niya rito, be vigilant and cautious at all times. Kaya, salamat, may anak na nagpapaalala. May asawang nagpapaalala. Kaya, mapagpasalamat tayo. Because we have an enemy. Who is our enemy? The devil. Ang sabi ron, he is roaming around looking for someone para gawin niyang pagkain o gawin niyang snack. Okay? Seeking someone to seize upon and devour. That's why, if we cannot understand the Word of God, kanya nga tuwing tayo ay pumupunta sa church, we the church, as the church going to church, we need to say, Lord, speak unto me. Lord, hindi ako pupunta roon para magpa-check ng attendance. Lord, I am going there to hear what you are saying unto me. Now, in 1 Samuel, okay, I want to bring you to a word na kung saan kapag naunawaan natin, going back to that, understanding the door to your elevation. Okay? Ang nais ng Diyos ay umangat tayo. Ang nais niya, ikaw at ako, yung buhay natin hindi manatili na naroon sa ibaba. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pangunawa. Pangunawa na nakikita mo ano ang takbo ng panahon, nakikita mo ano, bakit ka nandyan? Bakit hindi ka isinilang noong 1940s? Hindi ka isinilang noong World War I o World War II? Bakit ngayon ka isinilang? O bakit ikaw ay narito sa ganitong kapanahonan? Na kung saan ang sinasabi natin, pahirap ng pahirap ang mundo, pero ang mga anak ng Diyos, dumarating tayo doon sa panahon na kung saan God is preparing us for a transfer of what? Of the wealth of the wicked to be transferred to the righteous para merong magamit ang mga righteous to preach the gospel dahil iyan ang pag-asa ng mundo. Ang pag-asa ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating syudad, actually wala sa mga politiko. Ang pag-asa ay naroon sa bawat mananampalataya na makakaunawa ano ang layunin nila sa buhay na to na kung saan sila ay magsisilbing asin at ilaw ng sanlibutan na to. If you go with me in 1 Samuel chapter 17, and I want to bring you into the word of the Lord. Okay? So, alam natin ang kwentong to. Kaya kung sisimulan mo sa chapter, or rather doon sa verse 1, which is napakahaba kung babalikan natin, but in your spare time, basahin po ninyo.
And you will see na ang pangunahing labanan dyan ay yung labanan ng salita. It will be war of words. Now, go with me in verse 17, or rather verse 32. Starting with verse 32, ang sabi niya rito, don't worry about this Philistine. David told him, or told Saul, I'll go fight him. So, eto yung tungkol kay David at Goliath. And now, in this passage of Scripture, naroon na yung, makikita mo ang mga involved na karakter dyan, nandun ang tatay ni David, nandun ang kanyang mga kapatid bilang mga sundalo, naroon ang hari ng Israel na si Saul, na naroon ang mga sundalo, naroon ang kalaban nila. Dalawang bansang naglalaban. The Philistines and the Israelites. And during these times, for a period of 40 days and 40 nights, walang ginawa si Goliath kundi hamunin ang mga sundalo ng Israel na mag-one-on-one sila, ngunit walang gustong lumaban dahil doon pa lang sa pananalita, what you are hearing, and then doon sa nakikita nila, na doon sa size pa lang ni Goliath, wala na silang laban. Kaya walang gustong lumaban. At kapag tiningnan yung karanasan, okay, ayaw nilang lumaban. And here comes David. David was bringing supply para sa kanyang mga kapatid. Or I would say, refreshing. Or I would say, hope. He is now coming to encourage them. 17 years old of age. Isang bata pa, kabataan, na kapag tiningnan natin, ang sasabihin natin, wala pa, may gatas yan sa labi. Okay? But here comes David. At ang sabi niya sa hari, don't worry about this Philistine. David told Saul, I'll go fight him. And then, here is the reply of the king. Sabi niya, don't be ridiculous. Ano ridiculous? Where's my Google? Rain. What's ridiculous? So sabi niya, halika, yung Google ko dyan. Sabi niya, don't be ridiculous. Saul replied, there's no way that you can fight this Philistine and possibly win. No way. Hindi ka mananalo kahit saan natin tingnan. Ano ridiculous, Rain? Ano Tagalog nun? Sa mga teacher na nandito? Ha? Ridiculous. So sabi niya, there's no way. At ano ang sabi niya? You're only a boy and he's been a man of war since his youth. Parang sinasabi, nagpapatawa ka? Ano nagjo-joke? Ha? Joke lang yung sinasabi mo eh. Okay? Pero ito, ang sabi ni David. Next verse, please. But David persisted, I have been taking care of my father's sheep and goats. Young people, what have you been doing preparing your life? Nakaupo lang sa isang upuan? Click, click, click. Ano yon? Games? ML? Anong games yan? Or are you preparing yourself for the battle ahead? So ang sabi niya on, I've been taking care of my father's sheep and goats. Yung kabuhayan,
o yung sa bahay namin. I'm doing something. I've been preparing. I've been laboring. He said. And afterwards, when a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Then Saul gave David his own armor, a bronze helmet, and a coat of mail. David put it on, strapped the sword over it, and took a step or two to see what it was like, for he had never worn such things before. I can't go in this, he protested to Saul. I'm not used to them. So David took them off again. He picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag. Then, armed only with his shepherd's staff and sling, he started across the valley to fight the Philistine. Father, I thank you and I ask, give us wisdom. And let your Holy Spirit speak to each and every one of us how to apply your word in our daily life. In Jesus' name, amen. So, you have to understand ano yung mga pangyari at kaganapan sa buhay dahil bawat pangyari ay pagkakataon na it's either aangat ka or lulubog ka. And if you understand the plans and the purposes of God na ano pa man, na in Romans 8:28, na we're in and everything, God is working for your good. I like the word, God is working. Okay? We are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. Simple lang. If you know that God is working, can you show me the NIV? So ang sabi niya roon, and we know that in all things, God works. Na sa bawat sitwasyon, ang dapat makita mo dyan, ano ang ginagawa ng Diyos na magsasaayos ng buhay mo para lalo kang umangat. You see, it is how you perceive things. Okay? Ano yung perception na meron ka? Ano yung pananaw na meron ka? Come on. So, you see, how you perceive life will always have an effect in you. Kung paano mo tingnan ang mga bagay-bagay, yung outlook mo sa buhay, apektado. Or we can say, influencer. Who is your influencer in this life? Dahil iyon ang termino ng ating kapanahunan ngayon o ng tinatawag na Generation Z or Alpha, Beta. Yung generation ngayon, sila ho'y tinatawag na Alpha, Beta. Hindi na millennial. Actually, yung millennial ay yung mga year 2000, 2010. Then you have the Generation Z, and now it's the Generation Alpha and Beta. So, what is your outlook in life? So kung ano yung pananaw mo, halimbawa katulad ni Saul, halimbawa katulad ng mga kapatid ni David, kapag binasa mo yung buong talata, pero tingnan lang natin si Saul, yung pananaw ni Saul is nakabatay lang siya sa edad at nakabatay doon sa karanasan. Na wherein, inaalis natin sa equation ang tungkol sa pananampalataya, ang tungkol sa Diyos, at ang sinasabi natin, bata ka pa, wala ka pang alam, wala ka pang karanasan.
kahit na wala pang karanasan yan, kung meron siyang relasyon sa Diyos, ay magkakaroon ng kaibahan. So, it's your outlook in life. For Saul, ang sabi niya rito, kasi yung pananaw ni David, sabi niya, kaya ko yan. Okay? Kaya kong lumaban dyan. Lalabanan ko yan. Handa ako. Ang kabataan, kimi pananampalataya o wala, mananampalataya siya or hindi, punong-puno yan ng pag-asa. Punong-puno yan ng pananaw sa buhay, punong-puno ng ambisyon, punong-puno ng kung ano ang gusto niyang kinabukasan. Very idealistic ang isang kabataan. Na kung saan pwedeng buhusan mo ng tubig yan para patayin yung kanyang pangarap or pwede mong pasiglahin at pwede mong pag-apuyin. Tingnan mo yung katabi mo. Okay? So, yun yung pananaw ni David. Sabi niya, handa ako. The same thing. Kapag ang kabataan kausap mo, kapag meron kang sinabing plano, ready ka agad sila. Sige, sige, sige. Go, 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 go. Sabihin mo ang plano mo sa mga may edad. Sabihin mo, ano ang titingnan nila? Ha? Trabaho, pamilya, schedule, ano pa? Kakayanan. Sabi mo sa kabataan, ano sasabihin ng mga kabataan? Go. Fight. Okay? So, eto si David, ang sabi niya, I'll go. I'll fight. Bakit? May pananampalataya siya sa kanyang Diyos. Ang kanyang pananaw, ang sabi niya roon is, the God who has been faithful and who has been with me doon sa lahat ng pinagdaanan kong digmaan. The lion and the bear. Lahat tayo may kanya-kanyang digmaan. Sa eskwelahan, maraming digmaan, maraming bully. Mapa-teacher, mapa-classmate, or mapa-kapitbahay, maging mga kamag-anak natin. All of us. Can you remember kung meron kang tiyahin o tiyo o ano pa o sino pa mang kamag-anak o kuya o ate or maging mga tatay at nanay natin who has encouraged you or who has discouraged you? When you start to tell them about your plans. See? So kaya ang sabi niya roon, the God who has been with me in my fight, in this life, siya rin ang sasama sa akin. At dyan mo rin nakikita, kasi katulad ng mga kapanahunan natin ngayon, masyadong fragile. Kulang na lang lagyan ng tatak. Fragile. Be careful. May mga taong very fragile. Di po ba? Alam nyo, may mga tao na kapag nandyan sila, kailangang maging maingat ka. Nako, baka matamaan, baka maapakan ko sila or whatsoever. Alam niyo yun? Bakit ho? But there are people na kung titingnan mo hanggang ngayon, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Lahat ng pinagdaanan mo sa buhay,
God has been faithful. And if you can go back to those things na kung saan ang sinasabi rito ni David, ang Diyos na aking pinaglingkuran at aking nakilala, tapat noon, tapat ngayon, at magiging tapat siya hanggang sa huli. Na pagharap ko kay Goliath, dahil alam natin na pagkatapos kay Goliath, iyon ang siyang naging pinto para makapasok siya sa palasyo. At maging bahagi ng buhay sa palasyo. See? Going to your door of elevation is not easy. Ang pangunahing kalaban mo dyan, actually, yung sarili mo. Dahil ano yung pananaw mo sa buhay na to? Okay? So, your views or your perceptions in life, it will always affect your decisions. Merong influencer. Who is your influencer? The Word of God, the Holy Spirit, God, or social media? Gaano karami sa atin na sa social media, karamihan ng mga pinopost dyan, lalo na pag nag-picture, anong pinopost natin? As is ba ipinopost natin or filtered, edited, or kung ano lang yung gusto nating palabasin? Pero pag tinignan nyo yung live, yung katoktok ni Sister Myra, di ba? Kung pinapanood nyo yun, nakaw. Talagang pwede mong sabihin, bakit mo pinopost yan? Di ba? So, you see, each and every one of us, every decision is influenced by things. That's why, sa atin bilang mga mananampalataya, unang-una, alalahanin po natin, you're the salt and light of this world. At ang dapat na pangunahing mag-influence sa atin is no other than the Word of God. Amen? Amen? So, that's why, it's not the things that are going on around us. Kasi ang makikita mo riyan is actually everything is about psychological warfare. The war of words. Sa ating bansa, war of words. US, war of words versus Canada or Ukraine o kaya Russia o China. Everything there is the play of words. Ganon din sa atin. Yung humuhubog sa atin at nakakaapekto sa atin ay yung mga salita. It's the same thing with David. Nung dumating siya, ang sabi ng kanyang mga kapatid, nandito ka lang para manood ng laban. Anong laban? Okay? So, discouragement. Actually, it's war of words. Bakit paralyzed yung mga sundalo? Bakit hindi sila makagalaw? 40 days, 40 nights, they are given the opportunity to conquer Goliath. Pero ang naririnig nila palagi ay yung hamon ni Goliath. Iyon ang siyang hindi maalis sa kanilang mga utak. The same thing with us. What words na hanggang ngayon kapag naririnig natin, it brings a hurt in our life. Na kung saan it paralyzes us from our potentials o para ma-realize natin ano yung potential na meron tayo. Ano yung humahadlang sa atin? What are the words that you have heard when you were still young? At habang ikaw ay lumalaki. At hanggang ngayon, naririnig mo pa rin. Comparison between siblings, yung kompetensya, na yung isa ang galing-galing, tapos ikaw palakol yung grade mo. Well, it doesn't matter because you cannot measure life by your grades in school. Hindi lahat matalino. May mga matalino
in theory, pero pagdating sa practical, bagsak. May mga taong matatalino pero walang common sense. Merong mga tao na maraming common sense, pero pagdating sa intellect, bagsak. Anong pipiliin mo? Kaya nga hindi pwede that you can have the monopoly of everything. You don't have everything. That's why we need one another. Amen. So it's just words. War of words. What are words that you have heard before? Lalo na sa atin. Lahat tayo lumaki na ang sinasabi, pag-igihan mo ang pag-aaral mo para pagdating ng araw, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Hindi nila sinabi, hanggang matali ka sa trabahong yan, hanggang mag-retire ka sa trabahong yan. Hindi nila tayo in-encourage noon, pag-igihan mo ang pag-aaral mo para pagdating ng araw, hindi ka mananatiling empleyado, kundi ikaw ay magiging employer. Alin ang mas maganda sa dalawa? Employee o employer? Employee, walang risk. Employer, mataas ang risk. Pero what do you like? Employer, employee? Di ba? You can only live based on what you have. Kaya dito, nung haharapin na niya ang digmaan, ang sabi ni Saul sa kanya is, eto yung aking armor, dalhin mo to. That's why I would say, whose armor are you wearing? Sa digmaan ng buhay mo, iba-iba ang digmaan ng bawat isa sa atin. What has worked in the life of Brother Joel may not work in your life. What has worked in the life of Brother Jankel may not work in your life. What has worked in the life of Brother Atan will not work in your life. O kaya halimbawa, nakita mo, Sister Cheryl. So, ano yung gumawa? Ano yung nangyari sa buhay niya? Well, it could be a different key pagdating sa iyo. That's why we need a revelation from God. That's why you cannot live on the experiences of others. You cannot live on the anointing. But you see, there's an effect. You need to hear their testimonies. Ano ang ginawa ng Diyos? Para ano? Para sindihan din ang pananampalataya mo to believe God for greater things. Na kung ginawa yun ng Diyos sa kanila, ay pwede ring gawin ng Diyos sa iyo. That's why if you hear the testimonies, halimbawa, Sister Adele, na kung nabalian, na aksidente sa motor, nabalian. Kaya kayong mga nagmumotor, ingat-ingat kayo. Huwag kayong walang pakundangan at walang pakialam. Okay? Isipin nyo palagi yung pamilya nyo. Isipin nyo palagi mamahal nyo sa buhay. So pag nagmumotor, kumbaga nabalian, dyan lang. Mula bahay nila papunta sa church. Nandyan lang siya, tumawid lang. Merong tao na walang pumreno siya. Hindi niya nakaya yung motor niya, bumagsak siya. Nabali yung kanyang paa dahil senior citizen na siya. So malutong ang buto niya. So, nabalian siya. Kailangan dalhin sa orto. Gaano kahaba yung proseso? At yung sinabi na ganito yung kailangan, ganito yung gawin, kailangan lagyan ng bakal sa labas at loob. Okay? But you see, everyone was consistent in prayer. Yung ating mga prayer warriors, thank you prayer warriors, they have been constantly on prayer, declaring the miracle of God to happen. So, after more than a month, para nung naka-schedule na yung operation niya, check up, in x-ray, then pinabalik ng Monday for admission. Tapos pagdating doon, nandun na sila, 5:00 pa lang ng umaga, nandun na sila, nakapila na. 1:00, hindi pa sila pinapatawag. Kumbaga nakakainip yun.
nakakainip yung mag-antay. Di ba? Totoo yun. Kaya yung mahilig magpaantay. Pero naunawaan naman natin, yung sa atin, yung traffic or everything, ang hirap kaya mag-antay. Pero nung tawagin na sila, nung sabihin yung good news, hindi na uoperahan. Bakit? Something happened. Bumalik sa dati. A miracle has happened. Amen? Ganun din, yung sinabi natin nung nakaraan, nung pinuntahan namin sa Baguio, when we went there, we visited a mother and a child na naroon sa hospital for more than a month. You see, more than a month. Isinilang mo yung bata, kulang sa buwan, and then lahat ng findings kailangan nasa incubator palagi. And then sasabihin ng doktor, may 2 butas sa puso niya. And then kailangan yung i-check palagi baka yung mata niya may depresya or whatsoever. And we were there. Thank you as well for the prayer warriors na hindi nyo pinabayaan o hindi nyo iniwan sa prayer yon. And then we also released prayer. We prayed for the mother, we prayed for the child, at nung mag-round na yung doktor, praise the Lord, kinabukasan we received the good news. And afterwards, yun na, nag-post na sila, palabas na sila ng ospital. Wala na problema. Wala na yung butas. See, God can do miracles. So, if you hear their testimonies, ano mangyari sa'yo? It will ignite something on the inside of you na sasabihin mo, if God can do that to them, God can also work in my situation. Amen. Bakit? Wala imposible sa Diyos. Okay? So, that's why we cannot just copy others' testimony or what God has done unto them. We need to understand that we also have to receive something. Something that will ignite us. Ano nag-i-ignite sa'yo? Okay? So, it should be our faith in the Word of God, faith in what Jesus has done at the cross. Dahil sa krus ng Kalbaryo, binayaran na lahat ng ating Panginoon. Something na merong kaugnayan sa ating pananalapi, sa ating kabuhayan, everything. Okay? And another thing, point number 3, actually, the revelation you have or receive is your own key to elevation. Iyan ang susi mo patungo sa iyong pag-angat. Hindi yung nangyari sa iba, kundi yung nangyari sa iba ay halimbawa ng kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo na sasabihin mo, anak din ako ng Diyos, anak sila ng Diyos, walang paborito ang Diyos, lahat tayo paborito ng Diyos, lahat tayo mahal ng Diyos. Kung ginawa ng Diyos yun sa kanila, gagawin din sa akin. Okay? That's why you have to look at your relationship with God. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Okay? Because the degree of your relationship with God, it's either you are hearing the voice of God or you are not hearing the voice of God. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, my sheep hear my voice and they know my voice. Okay? So, it's your key to go up or to be elevated in this life. Para mabago ang ating mga buhay. Ano man yung mga nangyari sa ating mga pamilya, ano man ang mga kasaysayan ng ating mga magulang, pwede nating sabihin, Lord, dahil sumampalataya ako sa iyo, lahat ng sumpa, binayaran mo, naging sumpa,
naging sumpa ka sa krus ng Kalbaryo upang ako ay hindi na dumanas ng sumpa. So kung anumang sumpa ang nangyari sa ating mga magulang, pwede nating sabihin, tapos na, sa akin nagtatapos ang sumpa, hindi pwedeng eto'y magtuloy sa aking mga anak at sa aking mga apo. You have to know and understand na nung pagdating sa'yo, doon na natapos. Whatever has happened to the family or whatever is going on to the family, well, actually, you have the key. Okay? And for you to become victorious, actually, it will be the Word of God. It will be the revelation. Yung salita ng Diyos na nagiging buhay sa iyo, iyan ang magiging susi mo para ikaw ay magtagumpay sa buhay na to. Okay? Come on, na-stack up yata tayo. Diba? So, your degree of relationship with God, the number 2, okay? Actually, your key to victorious living is no other than what you are receiving from God. Okay? And another thing, revelation knowledge. It will make you operate in a higher level. Without revelation knowledge, you cannot do the things of God. Theoretical knowledge is good. Theory is good. But what we need is revelation coming from God. It will make you operate in a higher level compared to the uninformed. Okay? So, katulad ho nung mga sundalo, nakikita nila si Goliath, ano nakikita nila? Bihasa sa labanan, kampyon sa labanan, malaki, matangkad, ang tingin nila, wala akong laban. Okay? Pero si David, isang kabataan, anong meron siya? Kapahayagan mula sa Diyos na kung hindi siya iniwan ng Diyos sa labanan ng kanyang buhay laban sa mga leon at mga oso, ngayon pa kaya pababayaan siya ng Diyos? And then, alam niya that there's a reward. So, kaya ang sabi niya sa kanyang mga kapatid o doon sa mga sundalo, ano daw yung gagawin ng hari kapag kung ang sa sino mang lumaban kay Goliath? At ang sabi niya ganito, ganon. Ito yung mga benefits. Bakit walang mga sundalo na nagsabi na, uy, gusto ko yung benefit na yan? Why? Because they don't have revelation knowledge. You see? It is revelation knowledge that will make you operate in a higher level. Ito, nung Monday rin, it's a good thing. Nung last Sunday, I received something doon sa ating speaker, kay Pastor Jong, na kung saan ang isang naging buhay sa akin o nagrema sa akin ay yung sinabi niya, your church is the best church. Na yung pananaw mo ay dapat mabago. Narinig ko na yun kay John Kell nung nasa Isabela kami. Pero, last Sunday, nagrema. Naging buhay. And then sabi niya, your pastor is the best pastor. Yes, syempre. Diba? Kaya nga, sabi ko, salamat. And you're the best congregation. Amen. Dahil pinagtiyagaan niyo ako, kahit na pinagpraktisan ko kayo ng maraming taon, hanggang mahubog ako kung paano mag-preach. Di ba? Ganun lang yun. Lalo na yung mga nakasama namin nung una. Di ba, Kuya Junior? Ha? Alam ba niyo kung paano ko mag-preach noon? Ay, masyado akong ang talas ng dila ko. Nung nagpipreach ako noon sa patay, sabi ko, kung wala ka kay Kristo, ikaw ay katulad ng patay na to. Kaya sabi nung nakikinig sa akin noon, patayin kita eh. Sumunod na linggo siya pinaglamayan. Yun yung mga karanasan namin noon. Bakit? Wala pang wisdom. All we have is knowledge. But you see, still, God is faithful. Amen. Revelation knowledge.
So the same thing, if you don't have revelation in the area of giving, you don't give. But if you have a revelation in the area of giving, you will give. Eto, sabi ko nung linggo, nung tinatanong ako ni Brother Julian, Pastor, magkano po ibibigay natin sa speaker? Ang nasa isip ko lang, speaker. Huwag nang isama yung interpreter. And what I was thinking is the normal giving. The normal love gift para sa speaker. But the Lord said, no. Don't do that. Sabi niya, you receive a revelation, you eat something from what He has shared to you. Gusto mo ba hanggang normal lang ang church? Sabi ko, ayoko. Then, do something beyond that. So, binigyan natin ang ating interpreter, yung ating speaker, more than what is expected. Sabi ko, Lord, magiging minus yung malaking minus. But who is the provider? Who is the blesser? See, sometimes ang problema sa atin when we don't have revelation knowledge, nakatingin tayo doon sa kung anong meron tayo at hindi tayo nakatingin doon sa ano ang pwedeng gawin ng Diyos. Okay? So sabi ko, yes Lord, we are planting the seed and we are believing you for a miracle. And then, kinabukasan, good news, miracle. Dahil wala akong balak na ipag-drive sila, ako nag-drive, dinala sila sa Batangas, pero along the way, eto sabi nila, yung ating guest speaker, nagbago ang pananaw niya sa Pilipino. Dahil ang alam niya, madalas, ang kultura, ang sabi niya, nakaganon lang sila. Pero sabi niya ngayon, babalik ako ng Korea. Iba ang sasabihin ko sa Korea. Ang sasabihin ko, hindi totoo na ganon sila. Sabi niya, they are givers. They are sowers. Tang sabi niya, yung nangyari dito is dadalhin niya sa Korea. Sabi niya, kailangan ng church nila kung ano ang nakita nila dito sa atin. So you see, to God be the glory. And another good news, na hindi inaasahan, na out of the blue, it's a miracle. Masasabi mo miracle. You see, in our leadership training, nung si Tak, gusto niya mag-apply ng visa papuntang Korea, at ang pagkaalam niya is yung 2,500, sapat na yun, nagastusin niya papunta ng Korea. Pero nang sabihin sa kanya, yung 2,500 mo, pang-apply lang yan, ha? Umayaw na siya. But, during the time, in the leadership, the Lord spoke unto Sturgeon and said, pag-applyin mo. Kaya nung sinabi sa akin, pwede ba pag-applyin natin si Tak? Sabi ko, ano bang, depende kung ano pang-uusap mo. So nung sinabi niya, eto, while we were doing the training, the Lord spoke. So sabi ko, isama mo na tatay niya. So sinama tatay. Walang mga necessary documents, especially bank accounts and bank statement, wala. At yung prescribed period bago lumabas, it should be Wednesday, nung last Wednesday, pero Monday pa lang, may result na. Approve. Kaya sabi ko, doon sa loob ng bahay nila, ano kaya ang pakiramdam ni Sister Merlita? Kasi 5 beses na siyang nag-apply.
Puro denied. Sabi ko, nako, ano kaya, may digmaan kaya doon sa bahay nila? May kantsawan kaya? May ano ang... So you see, pwedeng sabihin ni Sister Merlita, Lord, you can question God. But the thing is, yung season mo. You know what? Ito, alam ko, mas malaking pagsubok ng buhay o eksaminasyon ng buhay, mas malaking ani. So, we praise the Lord. Nung nag-apply si Brother Neil, hindi kinabahan. Ngayong approve ang visa niya. Ngayon siya kabado. Habang, imagine yan, isang buwan na, nako, ninenervyos siya. Sabi, kung kailan tapos na, kung kailan approve niya, saka ngayon ninenervyos. See? We go through process. And along that process, anuman ang kahihinatnan, it will tell if you will go up or you will go down. But God wants you to go up. God has a plan. God has a purpose for you to be a blessing. You can overcome your Goliaths. Goliaths are intended for you to become a stepping stone to the next level of your life. Hallelujah. Father, in Jesus' name, I thank you. And Lord, I lift up your people, and I pray that you will speak unto us, not to live by sight, but to live by faith. Faith in the Son of God who died for us, who paid for our sins, and who resurrected again, and who is coming back again. So Lord, thank you, and I lift up every family, I lift up every person na anuman ang kanilang mga pinagdaraanan sa mga sandaling ito, and even those who are watching online, Lord, reveal yourself. Speak and release a word. For we know that one word from you can change every situation. So we thank you and we honor you this day. And we believe the best is yet to come. That you have plans and purposes for your people. Plans to prosper and not to harm. Plans to give hope and to give a future. And may all the glory belongs to you, for you are the God who is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine. In Jesus' name, amen. Amen. So, if you will go with me in Genesis chapter 8, verse 22. Genesis chapter 8, verse 22. Ang sabi niya, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Can you show me the Amplified Classic? So, ang sinasabi rito, hanggat narito ang daigdig, isang prinsipyo na inilagay ng Diyos o isang batas na umiiral sa daigdig, panahon ng pagtatanim, at ang kasunod, ani. Ang sabi niya roon, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. I believe na malaking bagay o merong kaugnayan palagi, bakit hindi niya inuna yung day and night? O bakit hindi niya inuna ang summer and winter or cold and heat? Bakit inuna niya seed time and harvest? You see,
many times, actually what we do are seeds of our future. Kung ano yung magiging ani natin sa mga susunod na panahon, eto tatandaan natin, anumang bagay na itinanim natin sa daigdig, aani tayo sa daigdig. Pero meron tayong ginagawa sa ibabaw ng lupa na hindi lamang panglupa, kundi panglangit. So whatever we do here, we are affected here. But at the same time, there's a reward for us na nag-aantay sa presensya ng Diyos. The same thing in the area of giving. Actually, giving is honoring the Lord. When you learn to honor God and just say, Lord, thank you for blessing our life. You see, the more that we will have blessings. Bakit po? So we can go to places to become a testimony, to become a witness that God is alive. Nawa, dalangin ko na ang buhay ng bawat isa, iba-iba ang gagawin ng Diyos, iba-iba ang kaparaanan kung paano tayo uunlad. Okay? But one thing is sure, God has promised in His Word, there will always be harvest.